Ako ay isang inhinyero. Para sa akin, ang mundo ay hindi gawa sa mahika o tadhana. Ang mundo ay gawa sa math. Structure. Load. Resistance. Efficiency. Kung may problema, may solusyon. Kung may mali, ayusin. Simple. Lohikal. Pero paglapag ko sa Mactan Cebu International Airport, naramdaman ko agad ang kaaway. Ang init. Hindi ito init ng araw. Ito ay init na basa. Malagkit. Parang kumot na basa na nakabalot sa mukha mo. 34 degrees Celsius. 70% humidity. Sa Europe, ang ganitong klima ay emergency. Dito. Ito ay Martes. Tiningnan ko ang relo ko. 14 na oras. Ang sasakyan na susundo sa akin ay wala pa. Late na sila ng 2 minuto. Sa Germany, ang key on time ay 5 minuto bago ang oras. Dito, ang E on time ay isang mungkahi lang. Isang suggestion. Kinuha ko ang cellphone ko. Tinawagan ko ang project manager, si Emer Cruz. Nasaan na ang driver, tanong ko. Madiin. Sir Thomas. Malapit na. Traffic lang po sa Mandeo Bridge. 5 minutes. 5 minutes. Nalaman ko kinalaunan, ang E5 minutes sa Pilipinas ay pwedeng makahulugan ng 30 minuto o 1 oras o bukas na lang. Dumating ang van. 14 na oras 15 minuto, hindi ako umiti sa driver. Sumakay agad ako. Binuksan ko ang laptop. Kailangan kong tapusin ang initial assessment bago kami makarating sa site. Tumingin ako sa labas. Kaguluhan. Chaos. Ang kalsada ay isang digmaan. Jeepney, motorsiklo, trucks, at aso, lahat nag-agawan sa isang linya. Walang sumusunod sa lane markings. Busina dito, busina doon. Paano umuunlad ang lugar na ito, bulong ko sa sarili ko. Ang logistics cost dito ay siguradong nasa langit. Ang wasted man-hour sa traffic ay bilyon-bilyon. Ito ay inefficiency sa pinakamataas na antas. Kung ako ang magdidisenyo ng lungsod na ito, gigibain ko lahat at magsisimula ako sa wala. Narating namin ang project site sa munisipalidad ng Liloan. Isang seawall. Proteksyon para sa mga mangingisda kapag may bagyo. Budget, 2 milyon euro. Timeline, 6 months. Status report, delayed. Bumaba ako ng sasakyan. Suot ko ang puti kong hard hat, ang vest ko ay malinis. Ang sapatos ko ay makintab. Sa paligid ko, putik at alikabok. Nakita ko ang mga trabahador. May naghahalo ng semento. Mano-mano. Walang mixer. May nagbubuhat ng hollow blocks. Nakatsinelas lang. Saan ang safety shoes? Saan ang protocol? Pero ang mas nakapagpainit ng ulo ko ay ang tunog. Hindi tunog ng makina. Kundi tunog ng radyo. Malakas na tugtog. Badots. Isang paulit-ulit na beat na parang sakit sa ulo. At nakita ko sila. Sumasayaw. Habang nagpapasa ng semento, sumasabay sila sa tugtog. Tumatawa. Nagbibiruan. Lumapit ako sa foreman. Stop the music, sigaw ko. Tumigil ang lahat. Namatay ang radyo. Tumingin sila sa akin. Ang saya sa mga mukha nila ay napalitan ng takot. This is a construction site, sabi ko, ang boses ko ay matalim parang bakal. Not a disco. Not a party. We are 2 weeks behind schedule. Really, are you dancing? Ang foreman, si Mang Berting, ay nagkamot ng ulo, scratching his head. Sir Thomas, pampagana lang po. Para hindi antukin sa init. Pampagana, inulit ko. You want motivation. Your salary is your motivation. Getting the job done is your motivation. Tinuro ko ang isang trabahador na nakaupo sa ilalim ng puno, umiinom ng coke. And that guy? Where is he sitting? Sir, merienda time po. 3 oras yal. Tiningnan ko ang relo ko. 3 oras 5 minuto 1. Break time is 15 minutes. Back to work. Now. Kumilos sila. Pero mabagal. Mabigat ang paa. Nawala ang ngiti. Nawala ang enerhiya. Good.
Hindi ko kailangan ng ngiti. Kailangan ko ng pader. Gabi. Nasa kwarto ako sa hotel. Tahimik. Malamig. Ito ang gusto ko. Order. Control. Binuksan ko ang aking project log, kulay pula ang font na ginamit ko. Day 1 assessment, workforce discipline, non-existent. Safety standards, violations everywhere. Management style, sentimental and soft. Nag-type ako ng email sa head office sa Berlin. Subject, urgent intervention required. Ang kultura dito ay kalaban ng productivity. Masyadong emosyonal ang mga tao. Masyadong relaxed. Kung hindi tayo maghihigpit, hindi matatapos ang proyektong ito. Pinindot ko ang send. Naramdaman ko ang satisfaction. Ako ang mag-aayos nito. Ako ang magtuturo sa kanila kung paano maging professional. Tumingin ako sa bintana. Sa baba, sa kalsada, nakikita ko ang mga street food vendors. Mausok. Maingay. May mga nag-inuman sa bangketa. Tawanan ng tawanan kahit ang hirap ng buhay. Wala silang disiplina, sabi ko. Sinara ko ang kurtina. Ayokong makita ang Pilipinas. Gusto ko lang makita ang trabaho ko. Hindi ko alam na ang disiplina na ipinagmamalaki ko ay siya ring magiging pader na maghihiwalay sa akin sa katotohanan. At ang pader na yon, malapit ng gibain ng dagat. Sa engineering, ang oras ay hindi ginto. Ang oras ay konkreto. May tinatawag kaming curing time. Kapag huli ang buhos ng semento, hihina ang pundasyon. Kapag mahina ang pundasyon, guguho ang pader. Physics yan. Hindi yan nadadaan sa pakiusap. 8:00 ng umaga. 8:00 dang. Nakaschedule ang puring ng seawall. Nakalinya na ang mga trabahador. Handa na ang bakal. Pero may kulang. Ang cement mixer truck. Wala pa. Nilapitan ko si Emer Cruz. Pinapawisan siya ng malapot. Nasaan ang truck? Tanong ko. Kalmado pa ako. Pero kumukulo na ang dugo ko. Sir. On the way na po. May aberya lang daw sa daan. Aberya? Trouble, tinaas ko ang kilay ko. Did it crash? Did it explode? Hindi po sir. Na-traffic lang. Naghintay kami. 9:00. 10:00. Ang araw ay tumataas. Ang init ay lalong tumitindi. Ang mga trabahador ay nakaupo na naman. Nagkukwentuhan. Nagsisigarilyo. Binabayaran ko sila bawat oras para umupo. Ito ay pagnanakaw. Ninanakawan nila ang kumpanya ng oras at pera. Scene. Ang pagdating. 12:00 ng tanghali. 12:00 iyan. 4 na oras na late. 4 na oras. Dumating ang truck. Maingay. Luma. Bumaba ang driver. Isang lalaking payat, nakasando na puti na may mansa ng grasa. Hindi siya tumatakbo. Naglalakad siya ng dahan-dahan. May ngiti pa sa labi niya. Sorry po. Sir. Andito na. Sumabog ako. Hinampas ko ang clipboard ko sa mesa. Blag. Tumahimik ang buong construction site. Nawala ang mga ngiti. Lumapit ako sa driver. Ang mukha ko ay siguradong kasing pula ng brick. 4 hours. Sigaw ko. 4 hours late. Do you know how much money we lost today because of you? Yumuko ang driver. Kinamot ang ulo. Sir, pasensya na po. May nakita kasi akong jeep na nasiraan sa highway. Walang spare tire. Tinulungan ko muna. Kawawa naman yung mga pasahero. Ang init eh. Natigilan ako. Akala ko mali ang rinig ko. You. Stop, tanong ko, halos pabulong. You stop working. To help a stranger fix a flat tire. Opo. Sir. Kababayan eh. Fellow countryman. Hindi ko naman pwedeng iwanan. Tumawa ako. Tawa ng galit. Tawa ng hindi makapaniwala. This is unbelievable. Humarap ako kay Emer Cruz. Narinig mo yon?
He prioritized a stranger over his contract. This is not charity work, Cruz. This is a business. Humarap ulit ako sa driver. Dinuro ko siya. You represent this company. Your duty is to deliver this cement. Not to be a good Samaritan on the highway. Sa Europe, tinatanggal ka agad ang katulad mo. Sir, tao lang naman po, bulong ng driver. Tao, putol ko. We are not here to be human. We are here to be efficient. Dahil sa pagiging tao mo, delay tayo ng isang araw. Dahil sa awa mo, lugi tayo. Tiningnan ako ng driver. Sa unang pagkakataon, nakita ko na hindi siya takot. May awa sa mata niya. Para sa akin. Parang sinasabi niya, ang lungkot naman ng buhay mo, sir. Mas lalo akong nagalit sa tingin na yon. Get out, sabi ko. Umalis ka sa site ko. Suspended ka. Sir Thomas. Awat ni Emer Cruz. Wala tayong ibang driver. I don't care. I want him out. Ayoko ng taong hindi marunong sumunod sa priorities. Umalis ang driver. Tahimik. Walang reklamo. Ang mga trabahador sa paligid hindi makatingin sa akin. Naramdaman ko ang pagbabago ng hangin. Kanina, takot sila sa akin. Ngayon, galit na sila sa akin. Tinuloy namin ang trabaho. Pero iba na ang galaw nila. Padabog. Walang kibo. Walang kanta. Walang radyo. Passive resistance. Ginagawa nila ang trabaho. Pero tinanggal nila ang puso nila dito. At naramdaman ko yon. Bumalik ako sa opisina ko, isang container van na may aircon. Nanginginig ang kamay ko sa galit. Binuksan ko ang logbook. Incident report, gross negligence. Driver terminated due to misplacement of priorities. Note, the concept of pakikisama, companionship unity, is toxic to professional standards. It creates a culture of excuses. Uminom ako ng tubig. Tama ako. Alam kong tama ako. Sa logic, sa business, sa engineering, tama ako. Pero bakit? Bakit pakiramdam ko ako ang talo? Bakit nung umalis ang driver, parang ako ang naiwan sa ere? Tinawagan ako ng Lai. Thomas, kumusta ang progress? Under control, pagsisinungaling ko. Just cleaning up the mess. Good. Keep pushing them. Kailangan matapos yan bago magbagyo. Binaba ko ang telepono. Tumingin ako sa kalendaryo. Sabado bukas. May lakad ako. Pupunta ako sa Barangay Malaya. Ang pinakamalayong site. Gusto kong makita kung bakit doon ang pinakamabagal na progress. At sisiguraduhin kong wala nang inawa-awa na mangyayari doon. Akala ko. Ako ang magtuturo ng leksyon sa kanila. Hindi ko alam. Papunta ako sa lugar kung saan ang logic ko ay walang kapangyarihan. Sabado. 6:00 ng umaga. Nagdesisyon ako. Ako ang magmamaneho. Ayoko ng driver. Ayoko ng ni Filipino time. Ayoko ng mga excuse na tumulong sa kapwa. Kung gusto mong maayos ang trabaho, gawin mo mag-isa. Kumuha ako ng rental car. Isang Ford Ranger 4x4. Malaki. Matibay. German standards o malapit doon. Si Eman Cruz nagmakaawa, Sir Thomas. Magsama kayo ng guide. Mahirap ang daan papuntang Barangay Malaya. Uulan daw. Tiningnan ko ang langit. Maaraw. Tiningnan ko ang Google Maps sa iPhone ko. Blue line. Clear route. 2 hours and 30 minutes. I have yes, Cruz. I don't need a guide to tell me directions. Iniwan ko siya. Pinaandar ko ang makina. Ang lakas ng engine ay nagbigay sa akin ng kumpiyansa. Ako ang may hawak ng manibela. Ako ang may control. First hour. Smooth. Concrete roads. Naka-aircon ako. Nakikinig ng podcast tungkol sa structural integrity. Ang Cebu ay maganda sa bintana. Berde. Mapayapa. Second hour, the nightmare begins. Nawala ang semento. Naging asfalto na butas-butas. Tapos,
Nawala ang aspalto. Lupa. Bato. Ang highway sa Giaco ay naging isang makipot na daan sa gilid ng bundok. Biglang dumilim ang langit. Hindi dahan-dahan. Biglaan. Parang may pumatay ng ilaw. Bumuhos ang ulan. Hindi ito ulan sa Europe na ambon lang. Ito ay waterfalls. Wala akong makita sa windshield kahit naka-full speed ang wiper. Ang daan na lupa ay naging putik. Kulay chocolate. Madulas parang sabon. Ang Ford Ranger ay nagsimulang dumulas. Kaliwa. Kanan. Nawawalan ng traction ang mga gulong. Action ang pagkakamali. Tumingin ako sa giya. Recalculating ni no signal. Nawala ang blue line. Nawala ang mundo. Ako na lang at ang gubat. May nakita akong sanga ng daan. Kanan o kaliwa. Walang sign, walang tao. Pinili ko ang kanan. Dahil sa logic ko. Mas mataas ang lupa doon. Mas iwas sa baha. Mali. Ang imataas na lupa ay malambot na putik pala. Vroom! Tinapakan ko ang gas. Gusto kong tumawid sa isang malaking lubak. Ang gulong ay umikot. Bumalibag ang putik. Pero ang sasakyan, hindi umusad. Lumubog. Sinubukan ko ulit. Reverse. Forward. Wii. Ang tunog ng gulong na walang kinakapitan. Ang tunog ng pagkatalo. Ang putik ay umabot na sa chassis. Stop. Scene. Ang katahimikan. Pinatay ko ang makina para tipirin ang gasolina. Katahimikan. Maliban sa patak ng ulan sa bubong. Tok. 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 Binuksan ko ang pinto. Bumaba ako. Ang sapatos kong imported leather. Lumubog agad sa putik hanggang bukong-bukong. Ski. Shit. Sigaw ko. Tiningnan ko ang paligid. Gubat. Puno ng niyog. Matataas na damo. Walang bahay. Walang post ng kuryente. Tiningnan ko ang cellphone. No service. Ang technology na ipinagmamalaki ko. Walang silbi dito. Ang pera ko. Hindi ko pwedeng ipakain sa makina para umandar. Ang efficiency ko. 0. Biglang may narinig ako. Kalusko sa damuhan. May lumabas. Isang kalabaw-karabaw. Nakatitig sa akin. Ang mata ng hayop ay parang nanghuhusga. Ayan, nagmamagaling ka kasi, parang sinasabi niya. 5:00 na ng hapon. Padilim na. Ang ulan ay lumalamig. Wala akong dalang pagkain. Wala akong tubig. Nasa likod ng truck ang water jug. Pero hindi ko mabuksan dahil nakadikit sa pader ng lupa. Dito na ba ako matutulog? Sa loob ng kotse. Paano kung may rebelde? Napanood ko sa balita. Paano kung may ahas? Paano kung hindi na ako mahanap? Sa Berlin, planado ang buhay ko. Dito. Ako ay isang tuldok lang na nawawala sa mapa. Nagsimula akong maglakad. Iwanan ko na ang kotse. Kailangan kong humanap ng tao. Ang ulan ay bumabasa sa damit ko. Ang lamig ay tumatagos sa buto. Ang putik ay mabigat sa paa. Bawat hakbang ay parang urine workout. Naglakad ako ng 1 oras. Pagod. Gutom. Takot. Ang engineer na mayabang. Ngayon ay basang sisiyo. Sa di kalayuan. Nakakita ako ng ilaw. Mahina. Kulay orange. Lampara. Isang maliit na kubo. Tumakbo ako o sinubukan kong tumakbo. Nadapa ako. Subsob sa putik. Ang mukha ko. Ang bibig ko. Puno ng lupa. Tumayo ako. Hindi ko pinunasan ang mukha ko. Wala na akong pakialam sa dignidad. Kumatok ako sa pinto ng kubo. Blag. 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 Tao po. Help! Tulong! Bumukas ang pinto. Isang matandang lalaki ang lumabas. May hawak na lampara. Nakabahag lang at sando. Ang mukha niya ay puno ng kulubot. Parang mapa ng kahirapan.
Si Mangkulas. Tiningnan niya ako. Isang higanteng puti na puno ng putik. Hindi siya natakot. Hindi siya nagtanong kung sino ako. Binuksan niya ng malaki ang pinto. Sir. Pasok. Basa ka. Walang AC check. Walang appointment. Pasok. Iyon lang. Pumasok ako. At sa pagsara ng pinto, naiwan sa labas ang mundo ng e-engineering at standards. Napasok ako sa mundo ng buhay. Pumasok ako sa loob. Hindi ito bahay. Ito ay isang basket. Ang dingding ay gawa sa sawali, woven bamboo. Ang sahig ay kawayan na may mga siwang. Nakikita ko ang putik sa ilalim ng bahay mula sa butas ng sahig. Ang bubong ay nipa, dried leaves. Sa Germany, ang ganitong istruktura ay illegal. Condemned. Walang insulation. Walang foundation. Fire hazard. Structural integrity, 0. Pero sa labas, ang hangin ay humahagupit. Sa loob, tuyo. Mainit. Amoy usok ng gaas, kerosene, at tuyong isda. Sir, upo ka, sabi ni Mangkulas. Tinuro niya ang isang bangko na gawa sa kahoy. Nag-alinlangan ako. Baka bumigay. Pero umupo ako. Matibay. Mas matibay kaysa sa itsura. Scene, ang pamilya. May lumabas mula sa isang kwarto o kortina lang na nagsisilbing pinto. Isang babae. Si Aling Maria. At isang batang lalaki, nasa 10 taong gulang, si Lito. Nakatitig sila sa akin. Isang higanteng puti na puno ng putik, nanginginig sa gitna ng sala nila. May bisita tayo, sabi ni Mangkulas, parang normal lang na may dayuhan na naligaw sa bagyo. Kumuha ka ng damit, Maria. Damit ni Junior. Kumuha si Aling Maria ng damit. Isang lumang sando. May print na Barangay Ginebra Local Basketball Team. At isang shorts na maluwag. Sir, magbihis muna kayo. Magkakasakit kayo sa suot nyo, sabi ni Aling Maria. Kinuha ko ang damit. Medyo amoy luma, musty, pero malinis. Wala akong choice. Nagbihis ako sa isang sulok. Ang engineering suit ko na nagkakahalaga ng €500. Nakatambak na sa sahig na kawayan. Basang-basa. Suot ko ngayon ang sando ng isang estranghero. Walang kuryente. Tanong ko. Umiling si Mangkulas. 1 linggo na pong wala, sir. Nasira ang post sa highway. Hindi pa inaayos. 1 linggo. Sa Berlin, kung mawalan ng kuryente ng 1 oras, nasa balita na. Dito, ang dilim ay pamumuhay. Umupo si Lito sa sahig. May hawak siyang lapis at papel. Ginagawa niya ang homework niya sa liwanag ng dasera. Ang mata niya ay nakadikit sa papel. Mahirap yan, sabi ko. Masisira ang mata mo. Tumingin sa akin ang bata. Kailangan matapos, sir. May pasok bukas. Hindi ako sumagot. Tumingin ako sa paligid ng bahay. Walang ref, walang washing machine. Ang yaman nila ay nakasabit sa dingding, isang rosaryo. At mga medalya ng bata sa school. Absolute poverty. Ito ang definition ng underdeveloped sector sa report ko. Ang mga taong ito ay statistics lang sa akin kanina. Ngayon, sila ang host ko. Wiw! Isang malakas na hangin ang humampas sa bahay. Yumanig ang buong istruktura. Creak! Ang kawayan ay umingit. Napahawak ako sa bangko. This is it. Isip ko. Guguho ito. Liliparin ang bubong. Mamamatay ako dito. Tiningnan ko si Mangkulas. Nagkakape lang siya. Kalmado. Tiningnan ko si Lito. Nagsusulat pa rin. Hindi man lang tumingala. Hindi ba kayo natatakot? Tanong ko. Medyo pasigaw dahil sa ingay ng hangin. The structure is weak. It might collapse. Ngumiti si Mangkulas. Sir, ang kawayan, yumuyuko yan kapag may hangin. Hindi nababali. Ang semento matigas pero kapag lumindol basag. Ang bahay namin sumasayaw lang. Sumasayaw. Tinawag niyang sayaw ang structural instability. Baliw sila. Pero, nakatayo pa rin ang bahay. At buhay pa ako.
Sa gabing iyon, sa liwanag ng aandap-andap na lampara, nakita ko ang isang bagay na hindi ko maintindihan. Wala silang pera. Wala silang kuryente. Nasa gitna sila ng bagyo. Pero, hindi sila galit. Walang sumisigaw. Walang nagrereklamo sa gobyerno. Walang nagmumura sa inefficiency. May kapayapaan sa loob ng basket na ito. Ako, mayaman ako, edukado. Pero kanina sa kotse, halos mamatay ako sa takot at galit. Sila na walang-wala. Ay panatag. Bakit? Anong meron sila na wala ako? Inilabas ko ang notebook ko. Basang-basa ang gilid. Sinubukan kong magsulat. Pero wala akong masulat na equation. Dahil ang nakikita ko ay hindi nasosolve ng math. Biglang nagsalita si Aling Maria. Kain na tayo, sir. Pasensya na sa ulam. Ang amoy ng pagkain ay pumuno sa maliit na kwarto. Gutom. Ang tiyan ko ay kumulo. Ang engineering director ng German firm ay makikikain sa sahig ng isang mangingisda. Wala kaming mesa. Ang hapagkainan namin ay ang sahig na kawayan. Nilapag ni Aling Maria ang isang malaking bandehado. Usok. Init. Tiningnan ko ang pagkain. Kanin. Puting kanin na medyo madikit. At isda. 3 piraso ng pritong isda. Maliit. Payat. Sunog ang balat. May kasamang kamatis at bagoong sa gilid. Sorry sir, ito lang ang huli ni tatay kanina bago bumagyo, sabi ni Aling Maria. Nakayuko siya. Nahihiya. Sa utak ko, nag-a-analyze ako. Nutritional value. Low protein. High sodium. Excessive carbohydrates. Walang gulay. Walang prutas. Ito ay diet ng kahirapan. Paano sila magkakaroon ng lakas magtrabaho kung ito lang ang fuel nila? Kaya siguro sila mabagal. Kaya sila inefficient. Malnutrition. Kain na, sir. Kamay lang tayo ha. Sabi ni Mang Kulas. Naghugas sila ng kamay sa isang palanggana ng tubig. Ginaya ko sila. Wala akong choice. Ayokong hawakan ng pagkain. Hygiene risk. Pero ang gutom ay walang pride. Umupo ako sa sahig. Masakit sa tuhod ang kawayan. Kumuha ako ng kanin. Mainit. Kumuha ako ng isda. Sinausaw ko sa bagoong. Sinubo ko. Alat. Lasang dagat. Lasang mantika. Pero, sa oras na yon, masarap. Ang alat ay gumising sa dila ko. Ang kanin ay bumusob sa tiyan ko. Kumain ako ng mabilis. 1 subo. 2. 3. Nakalimutan ko na ang bakterya. Nakalimutan ko na ang standards. Nasa kalagitnaan ako ng pagkain nang mapansin ko ang pinggan ni Lito. Ang bata. Maraming kanin sa pinggan niya. Bundok. Pero, nasaan ang isda? Tiningnan ko ang pinggan ni Aling Maria. Puro ulo ng isda at tinik. Tiningnan ko ang pinggan ni Mang Kulas. Kanin lang na binuhusan ng mantika ng pinagprituhan. Tiningnan ko ang pinggan ko. Nasa akin ang 2 buong isda. Ang pinakamalaman. Ang pinakamaganda. Ang natitirang isa ay pinaghasyan nilang 3. Huminto ako sa pagmuya. Parang may bumara sa lalamunan ko. Isang tinik na hindi galing sa isda. Tinik ng konsensya. Sila ang nagtrabaho. Sila ang nangisda sa gitna ng bagyo. Ako ang dayuhan na naligaw lang. Ang ipalamunin. Pero binigay nila sa akin ang 70% ng resources. Kinuha ko ang isang isda sa pinggan ko. Inilagay ko sa pinggan ni Lito. Take it, sabi ko. Madiin. You need protein. For school. Nagulat ang bata. Tumingin siya sa tatay niya. Umiling si Mang Kulas. Kinuha niya ang isda at binalik sa pinggan ko. Huwag, sir. Bisita ka. Masama sa amin ang hindi pa kainin ang bisita ng maayos. Pero wala kayong ulam, git ko. This is unfair distribution of resources. Ngumiti si Mang Kulas. Ang ngiti na naman na yon. Mapayapa.
Sir, sanay kami sa asin. Ikaw, hindi. Kainin mo na. Masisira ang gabi namin kapag nakita naming gutom ka. Masisira ang gabi nila. Hindi dahil wala silang ulam, kundi dahil hindi nila nagampanan ang tungkulin nilang maging host. Ang dignidad nila ay wala sa dami ng pagkain. Nasa pagbibigay ito. Para sa kanila, ang pagpapakain sa akin ay isang karangalan. Isang karangalan na mas mahalaga pa kaysa sa protina. Wala akong nagawa. Kinain ko ang isda. Bawat subo, parang bato sa bigat. Bawat muya, parang nilulunok ko ang pride ko. Sa Germany, nagbabayad ako ng €100 para sa steak. Dito, ang halaga ng hapunan ko ay ang gutom ng batang ito. Hindi ko ito mababayaran ng pera. Sobrang mahal ng meal na ito. Natapos kami kumain. Iniligpit ni Aling Maria ang mga pinggan. Wala ni isang butil ng kanin ang nasayang. Salamat, sabi ko. Mahina. Hindi sapat ang salitang salamat. Lumapit ako sa bintana. Madilim pa rin sa labas. Pero sa loob ko may nagbago. Ang equation ko ay mali. Inakala ko na ang kahirapan katumbas equals kakulangan ng pagkatao. Pero dito, sa kubo na ito, sobra-sobra ang pagkatao nila. Ako ang kulang. Ako ang mahirap. 11:00 ng gabi. Patay na ang lampara. Madilim ang buong bahay. Pitch black. Ang naririnig ko lang ay ang ulan sa bubong at ang huni ng mga insekto sa labas. Nakahiga ako sa sahig. Binigyan nila ako ng banig at unan na medyo amoy luma. Nakatulog na si Aling Maria sa kabilang kwarto. Pero gising pa ako. Masakit ang likod ko. Mainit. At hindi mapakali ang utak ko. Nasa isang kwarto kami ni Mangkulas at Lito. Rinig ko ang paghinga nila. Biglang, may bumulong. Dialog ang utos. Lito. Boses ni Mangkulas. Mahina. Paos. Tay. Sagot ng bata. Gising pa rin pala siya. Nakinig ako. Hindi ako gumalaw. Nagpanggap akong tulog. Anak. Bukas, huwag ka munang pumasok sa eskwela, sabi ni Mangkulas. Kumulot ang noo ko sa dilim. Absence. Ito ang sakit ng bansang ito. Absenteeism. Paano sila matututo kung hindi sila papasok? Ito ang cycle ng kahirapan. Pinipili nila ang madali kaysa sa tama. Bakit po, Tay? Tanong ni Lito. Walang reklamo sa boses niya. Tanong lang. Kailangan nating ayusin ang katig ng bangka ni Tito Romy mo. Wasak daw sabi niya kanina. Kailangan niya ng katulong magbuhat ng kahoy. Gusto kong bumangon. Gusto kong sumigaw. Are you serious? Tito Romy? Uncle Romy? Isasakripisyo mo ang edukasyon ng anak mo para sa bangka ng tito niya. Bakit hindi si Romy ang mag-ayos ng sarili niyang bangka? Sa Germany, ito ay child labor. Ito ay pagkakait ng karapatan sa bata. Hinintay ko na tumanggi si Lito. Hinintay ko na sabihin niyang, Tay, may exam ako. O kaya Tay, homework ko. Dialog ang sagot. Sige po, Tay, sagot ni Lito. Mabilis. Walang alinlangan. Anong oras tayo alis? Madaling araw. Para makahabol siya sa pangingisda sa hapon. Huminga ng malalim si Mangkulas. May sakit ang anak ni Romy, si Baby Jen. Nilagnat kanina. Kung hindi makakapangisda si Romy bukas. Walang pambili ng gamot. Walang kakainin. Natigilan ako. Life or death. Hindi pala ito tungkol sa bangka. Tungkol ito sa gamot. Ang equation sa utak ko ay nag-crash. Sa mundo ko, education manual labor. Sa mundo nila, survival of kin education. Ako na po bahala sa martilyo, Tay, dagdag ni Lito. Matibay pa naman yung retaso ng kahoy sa silong. Salamat, nak. Bawi ka na lang sa school sa Makalawa. Opo. Okay lang yun. Tumahimik na sila. Rinig ko na ang paghilik ni Mangkulas. Pagod na pagod siya. Pero ako. Gising na gising. Internal monologue ang pagkukumpara. Nakatingin ako sa bubong na madilim. Iniisip ko ang proyekto ko.
Ang seawall. Iniisip ko kung bakit galit na galit ako kapag umaabsent ang mga trabahador ko. Sir, may sakit ang nanay ko. Sir, tinulungan ko ang kapitbahay ko. Dati, tinatawag ko itong excuses. Tinatawag ko itong lack of discipline. Pero ngayon, naririnig ko ang totoo. Ang social safety net nila ay hindi gobyerno. Hindi insurance. Ang safety net nila ay ang isa't isa. Kapag nasira ang bangka ni Romy, titigil ang mundo ni Lito para tumulong. Dahil kapag nagkasakit si Lito, titigil din ang mundo ni Romy para tumulong. Ito ay isang system. Isang sistema na hindi nakasulat sa Excel pero gumagana ng libong taon. Inefficient. Siguro. Pero humane. Makatao. Ang proyektong dala ko ay tatagal lang ng 2 taon. Pagkatapos ng contract, alis na ako. Babalik na ako sa Berlin. Pero sila, magkakasama sila habang buhay. Kaya pala mas mahalaga ang ipakikisama kaysa sa deadline ko. Dahil sa huli, ang deadline ko ay papel lang. Ang pakikisama nila ay buhay. Action ang luha sa dilim. Pumikit ako. Naramdaman ko ang init sa sulok ng mata ko. Hindi ako umiiyak dahil sa awa. Umiiyak ako dahil sa inggit. Inggit. Mayaman ako. May iyo ako. Pero kung magkasakit ako bukas, tatawag ako ng ambulansya. Magbabayad ako ng nurse. Walang titigil sa pag-aaral para alagaan ako. Walang magsasakripisyo ng araw nila para sa akin ng walang bayad. Ako ang develop. Sila ang underdevelop. Pero bakit parang ako ang mag-isa? Sa dilim ng kubo na yon, sa gitna ng bagyo, naintindihan ko na ang unang leksyon ng sociology na hindi na ituro sa university, ang tunay na kahirapan ay ang kawalan ng koneksyon sa kapwa. At sa gabing ito, si Lito ang mas mayaman sa akin. 5:00 ng umaga. Nagising ako sa tunog. Pok. 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 Tunog ng martilyo na tumatama sa kahoy. Ritmo. Walang mintis. Lumabas ako ng kubo. Ang ulan ay tumigil na pero ang hangin ay malamig pa rin. Ang sapatos ko ay basa pa kaya nakayapak akong naglakad sa buhangin. Ang putik sa paa ko ay parang semento. Nakita ko sila sa dalampasigan. Si Mangkulas. Si Lito. At isang lalaking payat na mukhang stress na stress, si Tito Romy. Nakahiga ang bangka sa gilid. Ang katig, outrigger, ang kawayan sa gilid ng bangka ay bali. Wasak. Kung walang katig, lulubog ang bangka. Kung walang bangka, walang gamot si Baby Jen. Tumayo ako sa malayo. Inobserbahan ko sila. Bilang project manager, ito ang expertise ko, workflow analysis. Sa site ko, kailangan ko ng foreman, supervisor, at safety officer para magpagalaw ng isang hollow block. Dito, 3 tao lang. Walang plano. Walang blueprint. Walang safety gear. Disaster, isip ko. Magkakagulo yan. Scene, ang isayaw li. Pero, nagkamali ako. Walang sumisigaw ng utos. Si Tito Romy ang may hawak ng lagari. Bago pa siya lumingon, inabot na ni Mangkulas ang pako. Bago pa mahulog ang pako, nasalo na ni Lito ang martilyo. Walang excuse me. Walang please pass the hammer. Ang galaw nila ay likido. Liquid. Parang isang katawan na may 3 ulo. Nakita ko si Lito. Ang batang dapat ay nasa school. Hindi siya naglalaro. Nakadagan siya sa dulo ng kawayan para maging pabigat, counterweight. Alam niya ang physics. Alam niya na kailangan ng leverage para mabaluktot ang kawayan ng hindi nababali. Sino ang nagturo sa kanya? Wala sa textbook yan. Nasa dugo nila. Action ang pagbubuhat. Dumating ang mabigat na parte. Kailangan nilang ikabit ang bagong katig. Isang mahabang kawayan, mabigat, basa. Nagpupumilit si Tito Romy. Namumula ang mukha niya sa effort. Bigat, sigaw niya. Si Mangkulas sumalo sa gitna. Si Lito. Tumakbo sa dulo. Pero kulang. Mabigat talaga. Nadudula sila sa putik. Bagsak to. Sigaw ng utak ko.
Mababalian sila ng buto. Hindi ko namalayan, gumalaw ang paa ko. Tumakbo ako palapit. Hindi bilang engineer, kundi bilang tao na ayaw makakitang may masaktan. Pumasok ako sa pwesto. Hinawakan ko ang kabilang dulo ng kawayan. On 3. Sigaw ko. 1, 2, 3. Nagulat sila. Isang higanteng puti ang tumutulong. Pero hindi sila tumigil. Sabay-sabay kaming umangat. Yuf! Bumigat ang kawayan sa balikat ko. Ramdam ko ang gasgas ng kahoy sa balat ko. Pero naitaas namin. Itali mo na, Lito. Bilis! Sigaw ni Mang Kulas. Tinali ni Lito ang nylon cord. Mabilis. Mahigpit. Ang mga buhol na hindi ko alam ang pangalan pero mukhang hindi bibigay kahit bumagyo ulit. Bitaw. Sabi ni Tito Romy. Binitawan namin. Nakalock. Stable. Ayos na. Dialogue, ang engineer at ang mangingisda. Hinihinal kaming 4. Nakatayo kami sa buhangin, pawisan. Tumingin sa akin si Tito Romy. Ang mata niya ay may luha. Salamat, sir. Salamat. Hinawakan niya ang kamay ko. Madumi ang kamay niya pero mainit. Tumingin ako sa gawa namin. Hindi ito perfect. Hindi pantay ang tali. Hindi makinis ang kahoy. Sa German standards, failed ito. Pero lumulutang ito. At magliligtas ito ng buhay ng isang bata. Tinanong ko si Mang Kulas. Paano niyo nagagawa yon? Walang nagsasalita. Pero alam niyo ang gagawin. Ngumiti si Mang Kulas habang pinupunasan ang pawis. Sir, sa dagat kasi, kung hindi kayo magkakaintindihan. Lulubog kayo. Ang tawag namin dyan. Pakiramdaman. Pakiramdaman. Feeling each other out sensitivity. Sa vocabulary ko, ang feelings ay unprofessional. Pero dito, ang feelings ay structure. Ang koneksyon nila sa isa't isa ay mas matibay pa sa bakal na ginagamit ko sa seawall. Kaya pala nagkakaproblema ang site ko. Trinato ko silang mga piyesa ng makina. Pero sila ay mga musikero sa isang orkestra. Kailangan nila ng ritmo, hindi utos. Kailangan nila ng pakiramdaman, hindi memo. Narration ang pagbabago ng pananaw. Umupo ako sa buhangin. Tiningnan ko ang dagat. Ang araw ay sumisikat na. Ang inefficiency na kinagalitan ko ay adaptability pala. Ang lack of discipline na kinamuhian ko ay organic coordination pala. Mali ang management style ko. Pinipilit kong maging parisukat ang bilog. Pinipilit kong maging Germany ang Cebu. Kinuha ko ang cellphone ko. May signal na. Isang bar. Nakatanggap ako ng message galing kay Emer Cruz. Sir Thomas, are you okay? We are worried. Are you angry? Nagtype ako ng reply. Hindi ko sinabing galit ako. Nagtype ako, I am fine. Prepare meeting tomorrow. Not in the office. On the site. With everyone. Including the laborers. Dati, ang gusto ko ay compliance. Ngayon, alam ko na ang kailangan ko. Kailangan ko ng connection. Tumayo ako. Tinapik ko si Lito sa balikat. Go to school tomorrow, sabi ko. I will hire your Tito Romy for the seawall project. Part-time. Para may pambili ng gamot. Nanlaki ang mata ng bata. Talaga po, sir. Talaga. He knows how to build things meant to survive storms. I need that skill. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong ako ay isang tunay na engineer. Hindi lang ako nagtatayo ng pader. Nagtatayo na ako ng tulay. Lunes. 7:00 ng umaga. Bumalik ako sa site. Ang hangin ay iba. Mabigat. Ang mga trabahador ay hindi makatingin sa akin. Alam nila ang nangyari sa driver noong Biyernes. Iniisip nila, sino naman kaya ang sisibakin ni Hitler ngayon? Sinalubong ako ni Emer Cruz. May dala siyang folder. Nanginginig ang kamay. Sir Thomas, nasa aircon office na po ang meeting room. Handa na ang coffee nyo. Tiningnan ko ang opisina. Isang puting container van na nakahiwalay sa alikabok.
Tiningnan ko ang mga trabahador na nakabilad sa araw. Segregation. Paghihiwalay. Ito ang problema. Paano ko sila maintindihan kung nasa aquarium ako at sila ay nasa dagat? No, sabi ko. Madiin. Cancel the office meeting. Namutla si Emer Cruz. Po. Sir, mainit sa labas. Call everyone, utos ko. Lahat. Masons, carpenters, helpers. Even the water boy. Gather them here under the mango tree. Scene, ang circle. Nagtipon sila. 50 lalaki. Tahimik. Walang radyo. Walang tawa. Takot. Inaasahan nila ang sermon. Inaasahan nila ang mass firing. Hinubad ko ang coat ko. Tinupi ko ang long sleeves ko hanggang siko. Kumuha ako ng isang hollow block. Umupo ako doon. Sa gitna nila. Hindi sa upuan. Sa semento. Nagbulungan sila. Ang big boss ay nakaupo sa hollow block. Sinira ko ang power distance. Makinig kayo, panimula ko. Ang Tagalog ko ay bali-bali pero pinilit ko. Galing ako sa Malaya kahapon. Na-stuck ang kotse ko sa putik. Nagkatinginan sila. May ilan na gustong matawa pero pinigil. Isang tangang dayuhan na lumusong sa baha. Tinulungan ako ni Mangkulas, patuloy ko. At nakita ko kung paano sila gumawa ng bangka. Walang plano. Walang foreman. Pero matibay. Tumayo ako. Tiningnan ko sila isa-isa sa mata. Mali ako, sabi ko. Natahimik ang lahat. Parang tumigil ang oras. Ang isang Western manager, umaamin ng pagkakamali sa harap ng laborers. Unheard of. Pinilit ko ang paraan ko sa inyo. German timeline. German discipline. Pero nasa Pilipinas tayo. At ang kalaban natin dito ay init, ulan, at traffic. Kinuha ko ang schedule na hawak ni Emer Cruz. Ang schedule na puno ng pulang marka. Pinulit ko ito. Rip. Hinulog ko ang mga piraso sa lupa. Tapos na ang schedule na yan, sabi ko. Kayo ang tanungin ko ngayon. Kayo ang gumagawa. Kayo ang nakakaalam. Lumapit ako sa isang matandang mason, si Mang Berting. Berting, paano natin tatapusin ang seawall na to bago dumating ang bagyo sa susunod na buwan? Kung ikaw ang boss, anong gagawin mo? Dialogue ang solusyon. Nagulat si Mang Berting. Ako, sir. Ikaw. Tell me. Nag-alinlangan siya. Tumingin kay Emer Cruz. Tumango ako. Huwag kang tumingin sa kanya. Tumingin ka sa pamilya mo na kailangan mong buhayin. Paano natin gagawin to? Huminga ng malalim si Mang Berting. Sir. Kasi po, sobrang init ng 1-0 hanggang 2 yan. Mabilis mapagod ang tao. Mabilis matuyo ang semento, nagkakabitak. So anong suggestion mo? Pasok kami ng 5 yes, sir. Habang malamig pa. Tapos break kami ng mahaba sa tanghali. Tapos banat ulit kami ng 4 yes hanggang gabi. Mas malamig, mas mabilis ang gawa. Flexible schedule. Sa Germany, bawal ito. Fixed hours ang labor laws. Pero dito, ito ang adaptability. At saka sir, singit ng isa pang trabahador, mas bata. Yung radyo po. Pwedeng ibalik? Kasi pag may music, sabay-sabay ang kilos namin. Parang sayaw. Mas mabilis. Tumingin ako kay Emer Cruz. Is that allowed? Pwede naman po, sir. Basta walang violations. Humarap ako sa kanila. Okay. Deal. Start at 5 del, long break at noon. Work until night. And bring back the radio. Action ang pagbabago ng enerhiya. Ngumiti sila. Hindi nating pilit. Nating relief. Nating respect. Pero may kapalit, sabi ko. Ang boses ko ay seryoso ulit. Wala nang late. Wala nang absent na walang paalam. Dahil binigay ko ang gusto nyo, ibigay nyo ang kailangan ko. This seawall protects your families too. Intindi? Opo, sir. Intindi, sigaw nila. Sabay-sabay. Malakas. Emer Cruz, tawag ko.
Yes, sir. Call the driver fired last week. Rehire him. Tell him I need him. Yes, sir. Narration ang resulta. Nang hapong iyon, bumalik ang musika. Bodots ulit. Masakit pa rin sa tenga ko. Pero nang tingnan ko ang seawall. Himala. Ang progress ng isang hapon ay katumbas ng 2 araw na trabaho noong nakaraan. Nakita ko silang nagpapasa ng hollow blocks. Sabay sabit. Pas walang pagod. Tawanan. Hindi ko sila dinisiplina. Binigyan ko sila ng pagmamayari, ownership. Dati, trabaho ko lang to, ngayon, trabaho na namin to, umupo ako sa ilalim ng puno ng mangga. Uminom ako ng mainit na kape. Pinapanood ko ang inefficiency na nagiging productivity. Minsan pala, para umusad ka, kailangan mong huminto at makinig. Ang tawag dito sa engineering ay resonance. Kapag nakuha mo ang tamang frequency, kahit maliit na puwersa, kayang yanigin ang mundo. 1 buwan ang lumipas. Dumating ang tunay na test. Hindi inspector. Hindi auditor. Bagyo. 3:00 ng madaling araw. Ang hangin ay umuungal sa labas ng container van ko. Signal number 3. Ang ulan ay parang bala na tumatama sa bubong. Hindi ako makatulog. Suot ko ang kapot ko. Lumabas ako. Tumakbo ako papunta sa seawall. Madilim. Ang dagat ay galit. Ang alon ay kasing taas ng truck. Humampas ang alon sa pader na ginawa namin. Tumalsik ang tubig sa mukha ko. Kinabahan ako. Did we cure the cement enough? Did the flexible schedule affect the quality? Hinintay ko ang crack. Hinintay ko ang pagguho. Isa pa. Ang pader. Hindi gumalaw. Nakatayo ito. Matibay. Matigas. Ang mga bato na binuhat ng mga taong sumasayaw sa budots, ngayon ay humaharang sa puwersa ng kalikasan. Sa likod ng pader, ang mga bangka ng mangingisda ay ligtas. Ang mga bahay ay tuyo. Gumana. Ang Filipino style engineering. Gumana. Scene, ang video conference. Kinabukasan. Ang araw ay sumikat. Kalmado ang dagat. Pero may ibang bagyo na paparating. Board meeting via Zoom. Berlin Lyric. Nakaupo ako sa harap ng laptop. Nakapolo shirt lang ako. Hindi na ako nag-tie. Sa screen, nakikita ko ang mga boss ko. Nakasuit. Nasa malamig na opisina sa Germany. Seryoso ang mukha nila. Hawak nila ang report ko. Thomas, panimula ni Director Muller. Binasa namin ang final report mo. We are confused. Confused about what, sir? Tanong ko. Ang productivity metrics, sabi ni Muller. Sinabi mo dito na pinayagan mo ang siesta. At naghahar ka ng mga tao na walang formal certification. At binago mo ang working hours based sa init. Umiling siya. Thomas, ito ay violation ng standard operating procedures. Mukhang nawalan ka ng kontrol sa site. Mukhang naging lokal ka na. Dialog ang pagtatanggol. Humina ako ng malalim. Dati, yuyuko ako at magsusorry. Pero naaalala ko si Lito na nagbubuhat ng kawayan. Naaalala ko si Mang Berting na nagmumungkahi ng oras. Tinitigan ko ang kamera. Sir Muller, tapos na ang project, sabi ko. Dire-diretso. Ahead of schedule ng 2 araw. Under budget ng 5%. Natigilan sila. Tiningnan ang data. Nakikita namin. Pero paano? Ang methods mo ay chaotic. Hindi chaotic, sagot ko. Ang tawag dyan ay contextual engineering. Tumayo ako at lumapit sa bintana, dala ang laptop. Tinapat ko ang kamera sa seawall. Nakikita nyo yan? Kagabi, hinampas yan ng storm surge. Walang crack. Zero damage. Humarap ulit ako sa kanila. Sa Germany, nagtatayo tayo ng oak tree. Matigas. Matibay. Pero kapag sobrang lakas ng hangin, nababali. Tinuro ko ang mga tao sa labas. Dito, ang mga tao ay parang kawayan, bambuo. Yumuyo ko sa hangin. Sumasayaw sa tugtog.
Nagpapahinga kapag mainit. Pero pagkatapos ng bagyo, nakatayo pa rin sila. Action ang ultimatum. Tahimik sa kabilang linya. Hindi sila sanay na sinasagot sila ng ganito. Thomas, sabi ni Mueller. We appreciate the metaphor. Pero kailangan nating ibalik ang standard protocols para sa next phase. Tanggalin ang siesta. Ibalik ang fixed hours. Umiling ako. No way. Excuse me. Hindi ko gagawin yan, sabi ko. Ang boses ko ay bakal. Kung pipilitin nyo ang German rules dito, magkakaproblema kayo. Babagal ang trabaho. Magagalit ang tao. At guguho ang project nyo. Nagkatinginan ang mga boss. Are you threatening to resign, Thomas? Hindi, sagot ko. I am threatening to tell the truth. Na ang efficiency ay hindi nakikita sa spreadsheet. Nakikita yan sa resulta. Kung gusto nyo ng quality, pagkatiwalaan nyo ang kultura nila. Kung hindi nyo kaya yun, then send someone else. Uwi na ako. Narration ang panalo. Katahimikan. 1 minuto na parang 1 oras. Risk assessment, high. Career impact, critical. Bumuntong hininga si Mueller. Umiti siya ng kaunti. Ahead of schedule. Under budget. Mahirap makipagtalo sa resulta, Thomas. Tumango siya. Approved. Keep the bamboo method. Just get it done. Pinatay ko ang tawag. Napaupo ako sa silya. Nanginginig ang tuhod ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline. Ipinaglaban ko sila. At nanalo kami. Lumabas ako ng opisina. Nakita ko si Emer Cruz. Nakatayo sa labas, mukhang narinig ang sigawan. Sir Thomas. Okay lang po kayo? Uwi na po kayo? Tiningnan ko siya. Tiningnan ko ang mga trabahador na kumakain ng lunch, siesta time. Umiti ako. Hindi pa, Cruz. May tatapusin pa tayong party. Ibig sabihin ko. Trabaho. Binuksan ko ang radyo. Bodots ulit. Sa pagkakataong ito, hindi na masakit sa tenga. Tunog na ito ng tagumpay. Tapos na. Nakatayo ako sa harap ng seawall. Hapon. Ang araw ay palubog na, kulay dugo at ginto ang langit. Ang pader ay kulay abo. Hindi ito makinis. May mga gasgas. May mga marka ng kamay. Sa Berlin, tatawagin itong imperfection. Dito, tinatawag itong buhay. Lumapit sa akin si Mang Berting. Inabot niya ang kamay niya. Magaspang. Puno ng kalyo. Sir Thomas, salamat po. Ligtas na ang barangay. Hinawakan ko ang kamay niya. Dati, gumagamit ako ng alkohol pagkatapos makipagkamay. Ngayon, mahigpit ang hawak ko. Ako ang dapat magpasalamat, Berting. Kayo ang gumawa nito. Tagapirma lang ako. Lumapit si Lito. Ang bata. May dala siyang supot. Sir, pasalubong. Dried mangoes. Gawa ni nanay. Kinuha ko. Walang fancy packaging. Nasa plastic labo lang. Pero alam ko ang lasa nito. Matamis. Totoo. Mag-aral ka ng mabuti, Lito, sabi ko. Maging engineer ka. Mas magaling pa sa akin. Umiti ang bata. Opo, sir. Para makagawa din ako ng pader. Hindi, sagot ko. Gumawa ka ng tulay. Scene, Mactan Cebu International Airport. Nasa departure gate na ako. Aircon. Wi-Fi. Duty-free shops. Bumalik na ako sa mundo ng First World. Pero pakiramdam ko. Nanliliit ako. Ang suit ko ay bagong plansa. Ang sapatos ko ay makintab. Pero ang loob ko ay parang binaklas at binuo ulit. Binuksan ko ang laptop ko. Huling email para sa headquarters. Nag-blink ang cursor. Ano ang sasabihin ko? Na successful ang project. Na efficient ang budget. Nasa report na yon. Pero kailangan nilang malaman ang totoo. Nagsimula akong mag-type. Mabilis. Walang edit. 2. The Board of Directors Subject, Final Mission Report, Cebu.
Gentlemen, uwi na ako. Ang proyekto ay tapos na. Pero may iwan akong babala sa inyo. Pumunta tayo dito dala ang ating mga sukatan, metrics. Kinester natin sila sa speed, sa precision, sa logic. Sa mga sukatang iyon, bagsak sila. Mabagal sila. Emosyonal sila. Magulo sila. Pero mali ang ruler na gamit natin. Kung susukatin natin sila sa ating pamantayan, lagi silang talo. Pero kung susukatin natin sa kung paano nila tratuhin ang isa't isa kapag wala na silang makain. Kung susukatin natin sa kakayahan nilang bumangon habang basa pa ng ulan. Tayo ang talo. Tayo ang mahirap. Tayo ang dapat matuto. Rekomendasyon, huwag niyo silang baguhin. Hayaan niyo silang baguhin kayo. Signed, Thomas. Action, ang huling sulyap. Isinara ko ang laptop. Tinawag na ang flight ko. Passenger Thomas, boarding now. Tumayo ako. Tumingin ako sa labas ng salamin. Madilim na. Ang mga ilaw ng Cebu ay parang mga alitaptap. Naalala ko noong dumating ako. Galit ako sa traffic. Galit ako sa init. Galit ako sa Filipino time. Inisip ko, bakit ba sila nakangiti? Tanga ba sila? Hindi ba nila alam na naghihirap sila? Ngayon, alam ko na ang sagot. Hindi sila nakangiti dahil hindi nila alam ang problema. Nakangiti sila dahil alam nilang hindi sila nag-iisa sa problema. Ang ngiti nila ay hindi tanda ng kasiyahan. Ito ay tanda ng tapang. Courage. Ito ang armor nila laban sa bagyo. Dialogue sa eroplano. Umupo ako sa business class. Lumapit ang German stewardess. Sir. Champagne. Or water. Tumingin ako sa kanya. Water lang. Thank you. Tumingin ako sa upuan sa tabi ko. Bakante. Pero sa isip ko, nandoon si Mangkulas, si Lito. Si Berting. Dala ko sila pauwi. Humilig ako sa bintana. Wala nang luha. Isang ngiti lang. Isang ngiti na katulad ng sa driver na tinulungan ang nasiraan sa daan. Isang ngiti na katulad ng kay Lito habang nagbubuhat ng kawayan. Salamat Cebu, bulong ko. Tinuruan mo akong maging tao ulit. Umondar ang eroplano. Iniwan ko ang lupa. Pero ang puso ko, nakaangkla na doon habang buhay.